The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, Amen, I say to you, among those born of women, there has been none greater than John the Baptist. Yet the least in the kingdom of heaven is greater than he. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent are taking it by force. All the prophets and the law prophesied up to the time of John. And if you are willing to accept it, he is Elijah, the one who is to come. Whoever has ears ought to hear. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Praise be Jesus Christ. Now and forever. Magandang umaga mga kapatid. Pakisabi sa katabi natin, Happy Anniversary. Yan. Today is the 43rd anniversary of our parish. To our online parishioners, thank you for praying with us. Mamayang alas 9 po ay darating dito si Cardinal Joe Advincula, ang ating Arsobispo. Pangungunahan niya ang ating anniversary mass. Hindi ko alam kung kaming dalawa lang ni Cardinal ang magmimisa, pero palagay ko marami sa inyo dito, wala na. No? Siguro I expect na may 3 guest po na darating, si Father Mark, tsaka yung staff, tsaka yung ating mga... Yan. So hopefully, you come at 9 o'clock. Let us celebrate the 43rd founding anniversary of Santa Maria Goretti Parish. This was established by a decree by the late Jaime Cardinal Sin, December 11, 1982. And the first parish priest installed was Monsignor Justino Ortiz, the legend, no? He was a legendary figure, at least for us, young priests, noong panahon na yon. Kaya I am privileged to be part of this, not long line, but this great privilege of being one of the pastors of this little parish called Santa Maria Goretti. Hindi ko alam kung alam niyo yung kwento ng ating parokya. Ito po ang naunang naitayo ang Pope Pius Catholic Center. Ito po ay yung nasa pangarap noon ni Archbishop Gabriel Reyes na tinuloy ni Cardinal Rufino Santos at siya ang nagpatayo nito. And this was designed even by a national artist, Saragossa. Ito pong mga stained glass ay sigalo. So ito pong ating maliit na simbahan o parokya, we were declared by the National Museum or Library na tayo po ay important cultural property. So makasaysayan po ang lugar na ito, na marami ding nagpakasal. Dami pong bumabalik dito na sinasabi sa akin na dito po kami kinasal, Father, no? Na hindi pa ho ito parokya, isang kapilya pa lamang ng Pope Pius XII Catholic Center. At dito rin po ginagawa ang mga assembly ng mga bishop. Dito rin po ginagawa yung maraming mga pagtitipon sa simbahan. Kaya maliit ho tayo, pero makasaysayan. Yung parokya po ay maliit dahil 3 barangay lang siya. Maliliit na barangay, mga dating barangay ng St. Vincent de Paul. No, dati po tayong anak ng San Vicente de Paul, at ang sabi ni Cardinal Sin sa parish priest noon, 1980s, pwede ba na ibigay mo yung 3 barangay mo, gagawin nating parokya, yung kapilya sa loob ng Pius, papangalan nating Santa Maria Goretti. Kung titinan nyo doon sa likod, meron pong marker doon. Ano po ang vision ni Cardinal Sin nung tinayo po ang parokya na to? At bakit si Santa Maria Goretti ang pinili niyang maging patron? Kasi gusto niya na
Ang simbahang ito ay magbigay ng pangangalaga sa mga bata at kabataan. So the original vision for our parish was to take care of the young people. Kaya yun po ang sinisikap nating ipurso ngayon, to stay to the vision of making Santa Maria Goretti as a home for young ones, especially also for the children. Tama-tama yung ating ebanghelyo ngayon, kasi ang maliliit, hindi lang naman po ito yung mga maliliit in terms of age. All of us, in one way or another, are small, powerless, vulnerable. Ito yung larawang binibigay sa atin ni Isaiah in the first reading, chapter 41. If you go back to it, ang sabi ni Isaiah, ipahayag mo sa mga tao ito, I am the Lord your God, who grasp your right hand. It is I who say to you, fear not, I will help you. Fear not, O worm of Jacob, O maggot Israel, I will help you. Mas maganda ho sa Tagalog yun. Ang sabi ng Panginoon kay Isaiah, sabihin mo sa aking bayan, huwag kayong matakot. Fear not. I will help you. Tutulungan ko kayo. Huwag kayong matakot, O worm Jacob, O maggot Israel. Sa Tagalog, huwag kayong matakot mga uod na mahina at walang kapangyarihan. Maliit kayo at mahina katulad ng mga uod. O worm Jacob, o maggot Israel. Ang maggot, hindi lang ordinaryong uod. Hindi lang uod na uod ng mga langaw. Kahit ang tingin sa inyo ng mga tao ay uod, mahina, walang kapangyarihan. Remember the context of Isaiah, the people were exiled in Babylon. Sila ay napatapon sa ibang bayan. Kaya tinatapak-tapakan lang sila, inaapi-api sila, at maliit na lamang sila dahil pinagpapatay na yung kanilang sambayanan. So the Lord through the prophet Isaiah was assuring them, fear not, huwag kayong matakot. Maliit kayo, mahina kayo, uod ang tingin sa inyo, pero huwag kayong matakot. I will help you. I will help you. At yun din po yung binigay na larawan sa ating ebanghelyo. Binibigyan ng papuri ng Panginoon si Juan Bautista, pero ang sabi ng Panginoon, the least in the kingdom of heaven is greater than John. Nandun ang pagkiling at pagtingin ng Diyos sa maliit, sa mahina, sa bata, sa walang alam. And Advent speaks to people who feel too weak to defend themselves, to even at least hope. And I think this is for all of us, hindi lang para sa mga bata. Ang gandang mensahe sa ating anibersaryo bilang maliit na parokya. Parang sinasabi sa atin na, maliit kayo, Maria Goretti. Hinahamak kayo sapagkat wala kayong alam, wala kayong kapangyarihan, pero tutulungan kayo ng Panginoon. Fear not, I will help you. Kagabi po ay nagbigay ako ng recollection sa Novaliches, sa parokya ng Immaculate Conception. At sa akin pong recollection, I met an online parishioner. At ang sabi niya sa akin, binulong niya, Father, birthday ko po ngayon. I think 86 or 87 na siya. Medyo elderly na siya. Tapos sabi niya, mag-isa lang po ako sa buhay. Pero, Father, malakas ako. No, pumupunta siya kung saan-saan. Mag-isa, pumupunta siya sa Veritas, sa Quiapo, mag-isa. Sabi ko, Mami, huwag ho kayo maglalabas na. Matanda na po kayo, o mahina na po kayo. Sabi niya, hindi, kaya ko pa. Kaya ko pa. Pinalalakas ako ng Panginoon. I was so amazed with this elderly woman. Pinalalakas ako ng Panginoon. Kaya natuwa po ako sa kanya. Kaya pinamaskuhan ko siya. Binigyan ko siya ng 1,000. So tuwan-tuwa naman si Mami. Thank you, Father. Merry Christmas. Pero may regalo din ako sa iyo. May pamasko din ako sa iyo. Binigyan din niya ako ng pamasko. Nag-exchange gift kami. Binigyan ko siya ng 1,000. Yan. Pamasko ko po sa inyo, Mami.
Sabi niya, Father, may pamasko din ako sa'yo. Binigyan din ako ng envelope. Nung tininan ko yung laman ng envelope, 500. Sabi ko, Mami, kulang ng 500. Binibiro ko siya. Pero she was so sweet. As an elderly lady, but so sweet. Mahina na, pero ang pagtitiwala niya ay pinalalakas ako ng Panginoon. I think that's the message for all of us today. The Lord, this Advent season, is speaking to us. You weak people, you warm maggot people, you think that you are weak and helpless. No. God will be your helper. God will be your strength. Praised be Jesus Christ. Now and forever. Let us pray. May these mysteries, O Lord, in which we have participated, profit us, we pray. For even now, as we walk amid passing things, you teach us by them to love the things of heaven and hold fast to what endures through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po ulit sa inyong pagdalo sa ating banal na misa. And after the Mass, we will have our usual veneration of the relics of the saints, the relic of San Carlo Acuti, Santa Maria Goretti, San Padre Pio, and San Ezequiel Moreno. And a healing prayer together with Sister Flora. She will also be here to pray over us and to pray for us. Mamaya po ulit, if you have the time to come back, 9 o'clock will be our Mass with Cardinal Advincula for our 43rd anniversary and the blessing of the bells as well. Sa mga sponsors po ng bell na ito, 12 po sila, maraming salamat po sa inyo. No? Yung hindi raw po pwedeng tawaging karilyon kasi 12 lang. Kaya nagpadagdag po tayo ng 2 para 14. No, so para maging karilyon na siya. So, but again, for all the sponsors of the bells, thank you. We will bless it in the 9 o'clock Mass, and then after that, ilalagay na po natin sa taas, sa ating bell tower. The Lord be with you. And with your spirit. And may our loving God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Masses be offered. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.